Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay kukuha muna tayo ng updates mula sa Metropolitan Manila Development Authority dahil alam naman natin na nalalapit na ang UNDAS 2025. At upang malaman natin kung ano-ano na ang paghahanda ng MMDA patungkol sa UNDAS 2025 ay kasama natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Attorney Victor Nunez, ang Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Attorney Nunez, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Steph, and magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat, Attorney Nunez, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang unang tanong po namin para sa inyo. Gaano na po kahanda ang MMDA para sa darating na UNDAS 2025? Yes po, kahapon kami ay pinulong ng aming chairman, ni Chairman Don Artes. Lahat po ng mga traffic heads ng different units namin ay nagkaroon kami ng meeting para paghandaan po yung Oplan UNDAS 2025. Ito ay ikakasa namin simula Oktubre 25, ngayong Sabado, hanggang Nobyembre 3, sa Lunes ho yan. At inaasahan namin matindi ho ang bulto ng ating mga travelers at kailangan ng paghandaan yung mga bus terminals, yung ating mga kalsada, yung mga exit points, entry points ng SLEX, NLEX, Skyway. So yun po ang napag-meetingan namin kahapon, and sa utos ni Chairman, inutusan din kaming makipag-coordinate sa NLEX at SLEX para mas mabilis yung paglabas ng mga sasakyan sa Metro Manila. And speaking of coordination, medyo hihimayin po natin yung mga ginawa pong coordination ng MMDA. Unang-una na po dyan, syempre yung mga major cemeteries ay nandito sa Kalakhang, Maynila. So, kumusta po ang coordination po ng MMDA sa ating mga major na sementeryo dito sa Metro Manila? Yes, ma'am. Actually, ang MMDA ay magdi-deploy ng 400 personnel dun sa mga public cemeteries, totaling about 27 po na sementeryo ang pupunta ng MMDA para tumulong at maglinis sa mga kalat ng ating mga pupunta doon. At yun po, nakikipag-coordinate din ho kami sa mga terminals, yung malalaking provincial terminals. Magdi-deploy din ho kami ng mga personnel doon para tumulong sa ating mga mananakay, lalong-lalo na yung may maraming mga bagahe, may mga dalang bata, para at least po maging convenient yung pagbiyahe ng ating mga kababayan paluwas ng mga probinsya. Ito naman po, Attorney, kumusta naman po yung pakikipag-usap ng MMDA? For sure ay nakasama nyo rin po yung mga mayor natin dito sa Metro Manila. Kumusta po ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa kanila? Ano po ba yung mga napagkasunduan? Especially dun sa mga ruta na posibleng isara, syempre dadagsa yung mga tao dito sa mga sementeryo natin sa Metro Manila. Yes, ma'am. Actually, bukas may final, Thursday, that would be October 23,
meron po kaming final coordination meeting sa pati sa kapulisan, sa HPG, sa NLEX, SLEX, at sa iba't ibang units para po plantsahin at bago kami mag-lunch nito sa Sabado ay planchado na. Meron po kaming final coordination meeting this coming Thursday just to ensure na maayos po yung pagdadausan ng ating mga kababayan sa santo, sa araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa ngayong taon. And definitely po, magdi-deploy din ang aming ahensya ng 2,403 personnel kung saan po maigpit na ipapatupad din namin yung no day off, no absent policy bilang bahagi po ng pinaigting na operasyon ng MMDA. Regarding that po, no, kasi may mga coordination, para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service, meron po bang mga napagkasunduang ruta na isasara po within Metro Manila para sa Undas 2025? For now, wala pa po kaming final na mga road closures. Ang usapan po, ang LGU ang magpapadala sa MMDA, and then kami na lang ho ang mag-share noon at magbibigay kami ng mga alternative na ruta. For now, wala pa po kaming natatanggap, but then definitely before this weekend, kasi po yung mga road closures usually magsisimula yan sa October 31, November 1, and November 2. So medyo may mahigit isang linggo pa po tayong makakapaghanda nito. That's why we still have a final coordination meeting this coming Thursday. Matanong ko lamang din po, no, kasi for sure sa mga araw bago yung mismong Undas, bago yung mga holidays po natin next week ay magdadagsaan po ang ating mga kababayan, partikular sa EDSA. So meron po bang mga ipatutupad na coding po ba during that time or mga bagong rulings po if ever? Wala naman po, kasi pagkakalam namin ang expected na dugso talaga ng mga biyahero ay this Thursday next week, that would be October 30, kasi alam ko po ang October 31 will be or na-declared na atang holiday. And so we're expecting that yung matinding numero o volume ng mga biyahero pupunta sa mga pantalan, sa airports, sa mga provincial terminals, and even yung magdadala ng mga kanilang pribadong sasakyan paluwas ng iba't ibang probinsya, ang expected dito namin na marami talagang mabiyahe itong October 30 and 31. Eto na lamang po, no, bago ko po kayo kuhanan po ng final message. Attorney Nunez, ano po ang paalala ng MMDA para sa mga babiyahe, no, o magpupunta sa sementeryo ngayong ang Undas 2025? Unang-una po dun sa mga luluwas ng iba't ibang probinsya at magko-commute or gagamit ng public utility transport, siguraduhin nyo po na ahead of time may naka-reserve na kayong ticket or nakapag-book na kayo ng ticket. At yung mga babiyahe naman at magdadala ng kanilang pribadong sasakyan, make sure that well-maintained at na-check nyo ang inyong mga sasakyan, especially if long travel po, going to different provinces ang biyahe nyo. And maglaan ho, kumbaga ng buffer. Plan your travel well at mas maganda po, mas maaga na kayong umalis at wag nang sumabay sa bugso ng maraming biyahero sa Thursday and Friday. Maraming salamat po, Attorney Nunez, for joining us dito sa Ang Pilipinas ngayon. Siguro pinakahuling mensahe o paalala na lang po para sa ating mga kababayan ngayong paparating na Undas. Yes po, unang-una nakahanda po ang lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno para umasiste sa ating mga kababayan at nakasubaybay naman po ang MMDA Communications and Command Center sa sitwasyon ng trapiko sa buong Kalakang, Maynila. Again, maraming salamat po, Attorney Nunez, sa pagsama niyo po dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po at magandang tanghali.
At ating pong nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon si Attorney Victor Nunez, ang Director for Traffic Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinahihigpitan ang pagkilatis sa mga potential bidder ng government projects gamit ang new government procurement law. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maging mahigpit ang pagbabackground check sa mga potensyal na bidders na gustong makilahok sa mga government projects. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang direktiba ay iniutos ng Pangulo sa Budget and Management Department sa gitna ng pagnanais nitong higpitan ang pagbabantay sa kaban ng bayan. Ang hakbang, sabi ni Castro, ay naglalayong maiwasan ang conflict of interest na maaaring pag-ugatan ng korupsyon at mapigilan ang sabuatan kagaya ng palit pangalan at iba pang baluktot na pamamaraan. Sa pamamagitan na niya ng bagong government procurement law ay hindi na uubra ang daming bidding at ibang tiwaling gawain. Pagbibigay din ni Castro na isang Pangulo na patatagin nito ang kanyang adikain. Ang hakbang na ito, sabi ng PCO official, ay pagpapatatag lamang sa gusto ni Pangulong Marcos Jr. na puksain ang mga tiwaling gawain bago pa man simulan ang government bidding. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ang hakbang na ito ay pagpapatatag lamang sa adhikain ni Pangulong Marcos Jr. na puksain ang mga tiwaling gawain bago pa man simulan ang government bidding. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi isinasara ang pinto sa mga rekomendasyon na magpapaganda pa sa itinatakbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Magandang itinatakbo ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga panawagan na bigyan ng ganap na legal authority ang komisyon upang mas magampanan nila ang kanilang mandato. Sa press briefing sa Malacanang ay pinaliwanag ng opisyal na sa kasalukuyan, kinikilala ng lahat ng proseso ng ICI. Mapasenador man o kongresista ang ipinapatawag sa mga pagdinig. Lahat anya ay tumutugon at nakikipagtulungan sa investigasyon at nagbibigay ng kanilang panig o paliwanag. Ayon kay Castro, kung mayroon pang ikagaganda ang ICI investigation, ang Malacanang hindi isinasara ang pinto sa anumang session para dito. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga witnesses or yung mga pinapatawag, mga di umanong concerned parties, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, walang kaugnayan sa anumang investigasyon sa mga flood control projects ng pamahalaan ang naging pagbisita ng kinatawan ng United States Embassy dito sa Pilipinas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang nilinaw ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng kumpirmasyon ni ICI Executive Director Attorney Keith Hosaka na nagtungo sa kanilang tanggapan si U.S. Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher. Ayon kay Yusek Castro, ang pagbisitang ito ay isang simpleng courtesy call lamang upang alamin ang mandato at metodolohiya ng komisyon.
paglilinaw ng opisyal, walang nabanggit na anumang tulong, pagpopondo o paglahok ng mga banyagang organisasyon sa mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni Yusek Castro, ang nasabing pagpupulong ay hindi indikasyon ng anumang imbitasyon o investigasyon ng mga dayuhang bansa sa mga foreign-assisted projects ng pamahalaan. Nakausap po kami mismo at tinawagan po natin si Attorney Hosaka at tinanong po natin kung ano yung kanilang naging usapan. According to him, nagkaroon lang daw po ng courtesy call at inalam daw po kung ano yung mandato ng ICI. Just courtesy call. Wala po daw sila napag-usapan doon, kundi tinanong lang kung ano po yung mandato at yung methodology na ginagawa ng ICI. Pero patungkol po dyan sa mga ganyang klaseng mga opinion, wala po daw silang ganyan na pag-usapan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sentimiento ng mga negosyante sa gitna ng mga lumutang na issue ng korupsyon at anomalya sa government projects. Pahayag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng panawagan ng malaking grupo ng mga negosyante sa bansa na gumawa ang Pangulo ng mabilis na hakbang laban sa malawakang korupsyon sa flood control at infrastructure projects. Sa press briefing, sinabi ni Yusek Castro na ginagawa ng Pangulo ang nararapat na aksyon upang tugunan ang problema. Ito ani ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng Pangulo ang pagtatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para magsagawa ng malalimang investigasyon sa mga anomalya. Patuloy aniya ang ginagawang investigasyon para mapanagot ang mga dapat managot sa katiwalian. Sinimulan po ito ng Pangulo, ang sumbong sa Pangulo, nitong September. So makikita po natin kung gaano na po kalaki at ang inabot nito, kung gaano nakahaba ang inabot nito. Nagkaroon po ng Executive Order number 94 para po ma-establish ang ICI, ang Independent Commission, para po magkaroon ng mas malalim ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. Nagkaroon na rin po ng mga pag-freeze ng assets, nagkaroon na din po ng pag-issue ng mga ILBOS, ang DOJ, at nagkaroon na rin po ng recommendation ng pagsasampa ng kaso kay Congressman Zaldico. So marami pa pong nagawa at marami pa pong iniimbestigahan. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. At siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Ombudsman, sisimulan na ang preliminary investigation sa 6 na maanumalyang flood control projects. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nakatakdang simula na ngayong linggo ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa mga kasong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 6 na kaso ang unang isasalang sa investigasyon kabilang ang mga substandard na proyekto sa Bulacan at sa Nauhan sa Oriental Mindoro. Matatandaan nitong Setyembre nang irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na magsampa na ng kasong kriminal laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ilang opisyal ng DPWH at mga opisyal na kontraktor ng SunWest kaugnay ng halos 300 milyong road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Noong October 15 ay naisumite naman ng DOJ
i-relay sa Ombudsman ang kanilang mga natuklasan hinggil sa ghost project sa Bulacan. Finding lang, meron nang naging pagtingin ng DOJ. Pero just the same, sa BI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Just another day of evaluation before we pass it to the BI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. So this week, kukulong na yan. Samantala, inaasahang magsusumite muli ang ICI ng ikalawang batch na marekomendasyon nito sa Ombudsman ngayong linggo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, flood control projects hindi kasama sa mga popondohan mula sa unprogrammed funds sa 2026 national budget. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Siniguro ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing na hindi gagamitin ang Unprogrammed Appropriations o UA sa panukalang 6.793 trillion national budget para sa 2026 upang pondohan ang anumang flood control project. Ginawa ni Swansing ang pahayag sa isang pulong balitaan sa gitna na rin ng patuloy na galit ng publiko sa umano'y malawakang katiwalian kaugnay ng mga proyektong flood control. Ang kabuang UA ay nasa 243.2 billion para sa 2026, mas mababa ng 120.2 billion kumpara sa UA sa kasalukuyang 2025 budget. Ayon kay Swansing, nagmumula umano ang negatibong pananaw sa UA sa kakulangan ng impormasyon at pag-unawa rito. Ipanilawanag ni Swansing na ang UA ay mga standby appropriations na otorisado at inaprubahan ng Kongreso sa ilalim ng General Appropriations Act, ngunit mapopondohan lamang kapag may savings o loan agreements ang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, overpricing sa mga classroom na pinatatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ungkat sa pagdinig sa 2026 budget ng ahensya sa Senado. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Binahagi ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Bam Aquino ang malaking pagkakaiba sa presyo ng DPWH at ng pribadong sektor sa pagpapagawa ng mga classroom. Inunto ni Aquino na nasa 3.5 million pesos ang presyo ng DPWH sa kada classroom na pinapagawa nila. Pero nang ipareview ng senador sa iba't ibang grupo ng mga engineer ang presyo ng pagpapagawa ng mga classroom na disaster resilient na, tinatayang aabot ng ito ng 2 million pesos per classroom. Kaugnay nito, hinikayat ni Senator Bam ang DPWH na bukod sa pagre-review ng mga presyo ng mga materyales ay silipin rin ang disenyo ng mga classroom dahil sa over-design kadalasang tinatago ang ibang overpricing ng mga classroom na pinapatayo ng ahensya. Kinadismaya rin ni Aquino na 22 classrooms lang sa target na 1,700 ang nakompleto ng DPWH ngayong taong 2025. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon handang sibakin sa pwesto ang magiging dahilan ng delay sa sweldo ng mga job order o JO at Contract of Service o COS employees ng ahensya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na masisibak sa pwesto ang sinumang opisyal ng ahensya na magiging dahilan o sanhi ng pagkadelay ng pasahod ng mga job order employees ng DPWH. Ito ang naging anunsyo ng kalihim matapos makatanggap ng mga sumbong na laging nade-delay ang sahod ng mga JO employees. Git ni Dizon, simula ngayon ay kailangan ng mailabas na ang sweldo ng mga JO employees sa loob lamang ng 7 araw matapos ang cut-off. Ibig sabihin, hindi maaring lumagpas sa 7 araw o maaring mas maaga pero hindi pwedeng lumagpas sa 7 araw ang paglalabas ng sahod ng mga JO. Dagdag pa ni Dizon, ayaw niya nang may maririnig muli na may magsusumbong na madedelay ang sweldo ng kanilang mga contractual employees. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inaasahan ng Cabinet-Level Tariff and Related Matters Committee ng Economic Development Council na sa unang linggo ng Nobyembre ay mailalabas na ang kautusan kaugnay ng kanilang rekomendasyon sa planong pagpapalawig ng suspensyon ng rice importation. Sa isang pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro na nakapagpulong na noong nakaraang linggo ang konseho at tinalakay ang naturang usapin. Aniya, kabilang sa mga napag-usapan ang pagtatakda ng farm gate price para sa bigas. Inaasahan na rin umano ang pagbibigay ng rekomendasyon ng konseho at mainam na hintayin muna itong maisumite upang makita ang kabuuang detalye. Sa naunang plano ng Department of Agriculture o DA, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hanggang sa pagtatapos ng taon ipatutupad ang rice importation ban. Muling papayagan ang pag-angkat pagsapit ng Enero ng susunod na taon, ngunit muling ipatutupad ang ban sa Pebrero upang mapatatag ang supply kasabay ng panahon ng pag-ani sa tag-init. Layunin umano nito na protektahan ang mga lokal na magsasaka laban sa pagkalugi bunsod ng mababang presyo ng domestic palay dahil sa oversupply at hindi magandang kalidad ng produksyon dulot ng patuloy na mga pag-ulan. Batay sa ulat ng DA, hanggang nitong Setyembre ng kasalukuyang taon ay lumagpas na ng 800,000 metriko tonelada ang kabuuang importasyon ng bigas mula sa target lamang na 2.7 milyong metriko tonelada. Actually po, yung the Cabinet Level Tariff and Related Matters Committee ng Economy and Development Council, nagkaroon po sila ng meeting last week at diniscuss po nila ang mga usaping ito. At magbibigay po sila ng kanilang recommendation sa ED Council at tingnan po natin kung ano po ang magiging rekomendasyon nila. May target date po kaya ang Palas kung kailan po malalabas yung mga issuance na yun, especially na November 2 po yata yung... Mga first week of November po yung target nila. Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, siniguro ng Malacanang na dadaan sa tamang proseso ang pagsusuri o ng pagsusuri ang mga alegasyon laban kay Government Service Insurance System o GSIS President at General Manager Vic Veloso kaugnay ng umano'y mismanagement at bilyong pisong pagkalugi ng pondo ng tanggapan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panawagang magbitiw sa pwesto si Veloso. Gayunpaman, hindi aniya ito agad-agad. At ang mga ganitong issue ay kailang dumaan sa masusing investigasyon bago makapaglabas ng desisyon. Pagsisiguro ng opisyal sakali mang kakitaan ng basehan ang aligasyong ibinabato sa GSIS official, aaksyonan ito ng Pangulo ng naaayon. Ang hangad lamang naman ng Pangulo magkaroon ng maayos na pamumuno at pamamalakad sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Ang Pangulo po, ang gusto po niya ay mga taong tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Dapat ang pamumuno, ang tamang leadership ang nais ng Pangulo sa bawat ahensya. Sa ngayon po, bibigyan ko na lamang po kayo ng update kung ano po ang nasa sa loob ng Pangulo patungkol dito. Hindi naman po maagad-agad na bibigla dahil kung meron po mga reklamo sa ngayon, dapat po itong inaaral ng masinsinan. Kung meron naman pong basis, tingnan po natin kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 500 tourism workers mula sa 16 na munisipalidad sa lalawigan ng Masbate ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng mahigit sa tig 10,000 piso. Ipinamahagi ito ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama si Masbate Provincial Governor Richard Co sa Magallanes Coliseum sa Masbate City. Ang mga benepisyaryo ay mga nagtatrabaho sa sektor ng turismo na nasiraan ng kabahayan dahil sa pananalasa ng Bagyong Opong. Layo naman ng hakbang na ito na tulungang makabangon ang mga pamilya na naapektuhan ng kalamidad. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag pabayaan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad hanggang sa makabangon silang muli. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi nakaligtas sa atensyon ng Philippine Coast Guard o PCG ang pinakahuling pahayag ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na panunuya sa mga Pilipinong gumagamit ng mga produktong made in China. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS Commodore J. Tariela na sa paninindigan laban sa mga iligal na pang-aangkin at agresibong aksyon ng China, hindi kailanman mamimili sa pagitan ng komersyo at komprontasyon. Tinugunan din ni Commodore Tariela ang pahayag ni Mayor Baste na nagsabing nais pareho ng China at ng Estados Unidos na kontrolin ang teritoryo sa WPS. Binigyang diin naman ng PCG spokesperson na walang kaugnayan sa agawan ng kapangyarihan ng China at ng Estados Unidos ang nangyayaring tensyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 6 na raang benepisyaryo na bigyan ng libreng medical at dental service ng Department of Health o DOH at SM City Lawag.
Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Agarop in na magasot dagiti beneficiaryo ti libre a medical mission ti SMC Talawag iti panakikamayat da iti Department of Health City Health Office dito Ciudad Talawag ken dagiti local partners. Sigon kini Mall Manager Maria Cristina Sebastian, naserbian dagiti limagasot a beneficiaryo iti medical check-up, X-ray, ECG, glucose, random blood sugar, uric test, cholesterol test ken hemoglobin test. Idinto asa nga gasot dagiti beneficiaryo ti dental check-up. Kunana aday ti kaunaan at ignay ti SMC Talawag para kadagiti nga daan ti sagsagubanit ket dimaray dagiti senior citizen ken persons with disabilities. Inayon ni Sebastian anaited dagiti libre nga agas ngem agdepende iti reseta ti doktor ket no saan nga available ket gatangen ti nagpakonsultar kadagiti parmasya. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Baknotan, ginawaran ng espesyal na pagkilala sa 2025 Most Business Friendly LGU Awards. Narito si Albert Kawile para sa balita. Napadayawan ti Munisipalidad ti Baknotan, La Union iti special recognition iti 2025 Most Business Friendly Local Government Unit Awards anaangay kabayatan ti 51st Business Conference and Expo sa SMX Convention Center Ciudad de Pasay iti kalman Oktubre 20. Impay ti Philippine Chamber of Commerce and Industry wenno PCCI ti pamadayaw iti Baknotan kas panangbigbig iti dakkel nga dangna iti panagpalawa iti komersyo, panagduras ti negosyo ken panangpapigsa iti lokal nga ekonomiya. Maipaligip at Baknotan ti kakaisuna first to second class municipality ditoy Pilipinas. Anakawat iti daytoy nga special recognition. Agserbi ti pamadayaw ang mangbigbig kadagiti LGU as ibabalegi anang ipatungpal kadagiti business friendly initiatives ken naikumit amang papigsa iti lokal a panagduras ti ekonomiya. Inawat ni Baknotan Mayor Divine Fontanilla ti tropeo kadwa na the PCCI La Union President Xavier Mercado ken ni PCCI Regional Governor Pancracio Nice. Maibatay iti tema The Future is Now, Unleash the Power of Digital Transformation. Intampok ti komprensya ni Vice Presidente Sara Duterte kas kangronaan nagsarita. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Ika-81 taong anibersaryo ng Suluan Raid ipinagdiwang sa isang bayan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Ginobserbaran hagiwan Eastern Samar ang ika-81 nga anibersaryohan makasaysayan nga Suluan Raid ha Veterans Park, Barangay Ngulos. Panguna nga bisitan seremonya si Congressman Shin Gonzales, upod hira Mayor Analiza Gonzales Juan, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, mga konsihales, kapulisan, militar ngan pamilyan mga veterano, ha pangunguna ni Retired General Joel Cabides, han Veterans Federation of the Philippines. Haya mensahe igin punto ni Gonzales, an importansya han Suluan Raid kumo sinyales, han pagpatikang han liberasyon han Pilipinas, tikang ha pananakop han Hapon, han Second World War. Iya ginauhagan publiko nga diri ila hinumduman ini kada tuig, kundi padayon nga kilalun ang sakripisyo han mga veterano. Iyalawat iginsaad nga igpapasaka niya ha Kongreso an isyu nga mahatagan importansya an Suluan Raid ha nasyonal nga level ngan makabulig ini ha promosyon han turismo hagiwan ngan Eastern Samar. Diri natin tutugutan nga hingalimtan ang sugad nga importante nga partihan kasaysayan siring ni Congressman Gonzales. Tikang didiha syudad han Borongan, inihi Penelope Pomida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan.
Dumako naman tayo sa Sogod, mga magsasaka sa lalawigan ng Southern Leyte isinailalim sa cassava production training. Narito ang ulat mula naman kay Aljon Malot. Gipaubos sa pagbansay kabahin sa produksyon sa balanghoy ang mga mag-uuma sa hinunangan Southern Leyte. Gitaho nga nagunang tumong sa kalihukan ng pagpaligon sa kahibawo o kahanas sa mga mag-uuma kabahin sa husto og epesyenteng pamaagi sa pagatiman o pagdumala sa pananom sa nasoy nga lagutmon. Partikular sa gitudlo ang soil sampling, nutrient management, pest control, marketing o post-harvest handling. Gihimo usab ang hands-on field demonstration aron paghatag og praktikal nga kasinatian og pagpalambo sa malungtarong mga gawi sa agrikultura. Gilantaw nga pinaagi sa pagbansay, mahatagan og dugang panginabuhian ng mga mag-uuma og masiguro ang sustainabling industriya sa agrikultura sa Southern Leyte. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao City College of Cagayan de Oro, pinuri ng Geneva Office of Human Rights Education. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Dako ang garbo nga gibati karon sa pamunuan sa City College of Cagayan de Oro, human nga usa kini nga giila ang maong tulunghaan sa Geneva Office of the Human Rights Education tungod sa nakabot niini nga pagdayeg sa resulta sa pagtuon pinaagi sa research. Mismo si Philippine Country Director Melanie I. Schatzer nga nagrepresentar sa GORI o Kuliga Philippines ang nidayeg sa lig-on nga implementasyon sa Human Rights Education nga nagsubay gayud sa Kuliga Manual. Usa ang City of Cagayan de Oro sa siyam ka mga tulungaan sa nasod ang naggamit o nagsubay sa maong manual diin nagpakita sa dako nga kalambuan sa mga kiniya sa mga estudyante sa pagkunhod sa bullying sa tunghaan. Ang pagpasidungog nagsumikad usab sa paglagda og memorandum of agreement tali sa GORI og City College of Cagayan de Oro niadtong Oktubre 17 ning kasamtangang tuig nga gipahigayon sa audiovisual room sa maong tulunghaan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga City Jail, pinangunahan ang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week ngayong linggo. Narito si Justin Bulanon para sa balita. Ya encabeza el Zamboanga City Jail Male and Female Dormitory con el kick-off ceremony del National Correctional Consciousness Week o nakuko na ciudad de Zamboanga este año. Ya conducí motorkid al ZCJ na Centro del Pueblo, donde ya participa el mga empleyado del pasilidad y mga partner stakeholders de la agencia. Ya prepara también a la agencia cuantos mga aktibidad, donde ya dali oportunidad ng mga persons Tribal o PDL para dali miradila talento. Objeto del celebración amo para aumentar el saber del público acerca del correctional system, para asegurar el buen-estar y rehabilitación del mga preso, y hacer mas fuertes el partnership ng mga agencia y komunidad para asegurar el hostisya. Ya reconoce también al City Jail na mga partner agency stakeholders, kaya dali suporta na mga welfare and development programs sa ahensya. Al nakuko este anyo siya na el tema matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maulad sa serbisyong pampiitan. Desde ang siyudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, cash gifts para sa senior citizens. Sa lungsod ng Iligan, opisyal ng sisimulan ang distribusyon mula sa National Commission of Senior Citizens. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
Opisyal nga nagsugod karong adlaw October 21, 2025 ang pag-apod-apod sa cash gifts alang sa mga senior citizens sa Iligan City. Ang nasamkit nga cash gifts gikan sa National Commission of Senior Citizens kun NCNC inubanan sa Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA. Makadawat og financial gift ang matag senior citizens sa dakbayan nga moabot na sa edad nga 80, 85, 90, 95 nga nagkasumiti sa ilang aplikasyon sa naisgutang buhatan. Kasamtangang gipahigayon ang pagpahatag karon sa Ascenso BFF Gymnasium sa Barangay Luinab gikan ganinang alas 8 sa buntag karong adlaw hangtod ganinang alauna sa hapon. Gipainumduman sa buhatan nga unahon nila ang mga personal nga moadto. Una sila mosunod sa mga otorisadong representante sa mga senior citizen nga dili makaadto sa distribution venue. Nanawagan usab sila sa tanan nga dili malangan sa pag-claim sa naiskutang cash gift sa gitakdang adlaw ug oras. Dada ang tanang gikinahanglang dokumento nga ipresentar aron marilis dayon ngadto kanila ang ilang cash gifts gikan sa National Commission of Senior Citizens. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lumago ang kabuang assets ng Philippine banking sector ng 6.7% year-on-year hanggang noong katapusan ng Agosto sa gitna ng patuloy na pagtaas sa loans at deposits ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos ng BSP, ang pinagsama-samang assets ng mga bangko ay lumobo sa 27.729 trillion pesos noong Agosto mula sa 25.988 trillion pesos noong nakaraang taon. Month-on-month, ang halaga ay mas mababa ng 0.4% sa 27.742 trillion pesos na naitala noong Hulyo. Ang bank assets ay pangunahing kinabibilangan ng deposits, loans, at investments kabilang ang cash, mga halagang dapat kunin mula sa ibang bangko, interbank loans receivable o IBL at reserve o reverse repurchase o RRP arrangements na inadjust para sa credit loss allowances. Ang universal at commercial banks ang may hawak pa rin ng karamihan sa assets ng Philippine banking system na may 25.9 trillion pesos hanggang noong Agosto. Sumunod naman dito ang thrift banks na may 1.3 trillion pesos, rural and cooperative banks na may 385.45 billion pesos at digital banks na may 141.77 billion pesos na assets. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagtala ang overall balance of payments o BOP position ng bansa ng surplus na 85 million US dollars noong Setyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas kahapon, ang BOP surplus ay nagpakita sa net income ng BSP mula sa investments sa ibang bansa at national net foreign currency deposits ng National Government o NG sa BSP. Ang surplus sa naturang buwan ay nakatulong para lumiit ang deficit mula 5.4 billion US dollars noong Enero hanggang Agosto ng 2025 sa 5.3 billion US dollars noong Enero hanggang Setyembre ng 2025. Sinabi ng BSP na year-to-date, ang BOP deficit ay dahil sa patuloy na trade in goods deficit. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang trade deficit para sa January to August 2025 period ay nasa 32.4 billion US dollars. Gayunpaman, sinabi ng BSP na bahagya itong na-offset ng napapanatiling net inflows mula sa personal remittances mula sa overseas Filipinos, trade in services, foreign direct at portfolio investments at foreign borrowings ng national government. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinoposisyon ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang ecozones nito bilang perpektong lokasyon para sa aviation at aerospace investments. Sa Philippine Aviation Summit, sinabi ni PEZA Ecozone Development Department Manager Ludwig Gaza o DAZA na binubuksan ng Investment Promotion Agency ang pintuan nito para sa mas maraming aviation-related industries. Ayon kay Daza, hinihikayat din ng PEZA ang pagtatayo ng Aerotropolis Parks upang iugnay ang mga industriya sa airports at isama ang aviation sa mas malawak na industrial landscape.
Inaasahan ding tutulong ang Aerotropolis Parks upang matiyak na mananatiling kompetitibo ang bansa sa susunod na panahon ng industrialization. Ayon pa kay Daza, sinusuportahan ng mga ecozone locator ang lumalaking aerospace at aviation sector na nangangailangan ng katumpakan, katiyakan at world-class standards. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bumida ang mangga at iba pang prutas ng Pilipinas sa serbisyo caravan sa ginanap na World Food Forum events sa United Nations Food and Agriculture Organization headquarters sa bansang Italy. Matapos na dumaan sa mango booth, nakipag-ugnayan si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga Filipino entrepreneur na naunang naglunsad ng kauna-unahang commercial shipment ng sariwang mangga sa Rome, Italy. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang mga Pilipinong entrepreneur na nagdala ng mangga at iba pang uri ng prutas mula sa Pilipinas ay nagsimula ng kanilang negosyo noong Mayo ng taong 2025. Paliwanag ni Secretary Tiu Laurel, layunin ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang merkado, mapalakas ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng trabaho sa bansa. Ayon naman kay Agriculture Attaché, Dr. Jocelyn Joy Havelosa, ang limitadong oras at estratehikong suporta ng gobyerno ay maaaring makapagpabilis sa mga magsasaka sa Pilipinas at mga negosyong Pinoy sa ibang bansa upang maipagpatuloy ang kanilang commercial relationship at mabigyan ang mga kababayang nasa ibang bansa ng lasang Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan ng salapi para sa araw na ito, Oktubre 21. Ang US dollars ay nagkakahalaga ng 58 pesos and 14 centavos habang ang Japanese yen ay katumbas naman ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 44 pesos and 95 centavos habang ang Chinese yuan naman ay 8 pesos and 16 centavos. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar naman ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 48 centavos habang ang British pound naman ay 77 pesos and 97 centavos. Ang euro ay nagkakahalaga ng 67 pesos and 70 centavos habang ang Canadian dollar naman ay katumbas ng 41 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabian Rial naman ay nagkakahalaga ng 15 pesos and 50 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Win Peñano, makalipas lamang ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar
at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, una sa ating listahan ang tennis. Nagbunga ang dedikasyon at pagpupursige ni Filipina tennis star Alex Ayala buhat sa sunod-sunod nitong pagsali sa iba't ibang torneo. Ito'y matapos matamo ng 20-year-old player ang bagong career high sa Women's Tennis Association o WTA World Rankings. Sa inilabas na ranking ng WTA, kasalukuyan ng nasa ika-53 pwesto si Ayala mula sa dati nitong career best na number 54. Tangan ng Pinay tennis sensation ang 1,131 points buhat sa huling 30 torneo nitong nilahukan. Samantala, patuloy naman ang pagsusumikap ni Ayala na mapabungo pa ang ranggo nito mula sa patuloy na pagsali sa mga nakalinyang tournament. Ngayong araw, balik China ang Filipina netter para lahukan ang Guangzhou Open kung saan unang asignatura nito si Claire Liu ng Amerika sa qualifying round. Bukas, Oktubre 22, makakapartner naman ni Ayala si Nadia Chikenok ng Ukraine para sa doubles match kontra sa tandem ni na Emily Appleton ng Great Britain at Qian He Tang ng China. Matapos ang Guangzhou Open, babiyahe agad patimog si Ayala para sa inaasahan nitong pagpalo sa Hong Kong Open. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa gymnastics. Pasok na sa finals ng men's vault at floor exercise events ng 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships si Filipino Olympian Carlos Yulo. Sa Subdivision 7 ng men's vault, nakuha ni Yulo ang top seed buhat sa naipon nitong 14.750 points, habang second seed naman ito sa floor exercise tangan ang nalikom na 14.560 points. Bagaman hindi nakapasok sa all-around at may iniindang wrist injury, buo pa rin ang pasasalamat sa Diyos ni Kaloy mula sa pag-qualify sa dalawang events na kanyang parehong pinagharian sa Tokyo Olympics. Nagpaabot naman ng pagbati si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion sa ipinakitang performance na Yulo at hiniling sa Filipino fans ang dasal at suporta para sa Pinoy gymnast. Si Kaloy ang nag-iisang Filipino gymnast na sasabak sa finals ng World Championships matapos nakapusin sina Juancho Miguel Becena, Ivan Cruz at Justin Ace De Leon sa all-around, vault at rings qualifying events. Nakatakdang mag-perform si Yulo sa floor exercise finals sa Biyernes, habang sa Sabado naman ang laban nito sa vault event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mula gymnastics, baling naman tayo sa Asian Youth Games. Nasungkit ng Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa nagpapatuloy na Asian Youth Games sa Manama, Bahrain nitong Lunes. Ito ay sa pamamagitan ni Cram Iram Carpio nang pagreynahan nito ang girls 51 to 55 kg class sa Pencak Silat. Impresibong 33-19 romp ang ipinamalas ni Carpio dahilan para mapayuko nito ang Indonesian opponent na si Kiken Dwi Tata Olivia sa finals. Bago ito, unang dinispatcha ng Santa Cruz Laguna native si Nazanin Fateme Kolasyangani ng Iran sa round of 16, si Sakshi Thakur ng India sa quarterfinals at si Aliyah Azizova sa semis. Samantala, binigyang pugay naman ng Philippine Olympic Committee si Carpio at tinawag na isa sa future stars ng Pencak Silat sa Asia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula sa Asian Youth Games, kawing naman tayo sa paghahanda sa SEA Games. Inaasahang magiging challenging ang match ng Alas Pilipinas sa indoor volleyball event ng 2025 Southeast Asian Games sa Disyembre. Makakasama kasi ng Alas Women sa Group A ang powerhouse at host country na Thailand na nagtatakda ng maagang salpukan ng dalawang teams. Bukod sa Thailand, kasama rin sa Group A ang Singapore, habang binubuo naman ng Vietnam, Indonesia, Myanmar at Malaysia ang Group B. Sakaling alatin man sa Thailand, may tsansa pang crossover semis ticket ang women's squad kung mapapataob nito ang koponan ng Singapore. Tanging ang top 2 sa group stage kasi ang aabante sa semifinals. Samantala, napabilang naman sa Group B ang Alas Men kasama ang Indonesia, Cambodia at Myanmar, habang nasa Group A ang men's squads ng Thailand, Vietnam, Singapore at Laos. Ang top 2 teams din sa bawat grupo ang siyang mga sasampa sa semis. Bukod sa indoor na lalarga mula Disyembre 10 hanggang 19, pangkari ng Alas Men at Women ang podium finish sa beach volleyball na papalo naman mula Disyembre 12 hanggang 19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñalo. Samantala, ang tabayaran ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz tampok sa balitang artista ni Mama JT maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. May bagong guy na nagpapatibok ngayon sa ama kabugera singer na si Maymay Entrata. Ito ay matapos siyang makitang sweet sa isang video kasama ang Filipino-American model at aktor na si Joaquin Enriquez. Sa video na ibinahagi ni Joaquin sa Instagram, makikitang tumakbo si Maymay papunta sa kanya sa isang beach resort, sabay yakap at halik ni Joaquin sa noo ng aktres. Sa caption ng post na isinulat ni Joaquin ay ganito, "I finally found my Iris," quote and unquote. Nagkomento naman si Maymay ng my lover kalakip ang teary-eyed at heart emojis na sinagot naman ni Joaquin ng mahal kita. Ayon sa impormasyon, nakatira si Joaquin sa Los Angeles, California. Isa siyang commercial model at baguang aktor sa Hollywood at nagtapos ng bachelor's degree in theater sa University of California, San Diego noong 2024. Pinay ang ina ni Joaquin at Amerikano naman ang kanyang ama at meron siyang 2 kapatid. At sa comments ng video, lahat ay natuwa at nasabik sa bagong inspirasyon ni Maymay at hiniling nila kay Joaquin na mahalin at alagaan ang aktres. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling ipinakita ng OPM icon na si Ellie Buendia ang kanyang pagiging leading man sa kanyang bagong music project na Kandarapa mula sa ikatlong single mula sa kanyang solo album na Method Adaptor. Ang music video ay isang DIY project na mismong si Ellie ang nag-produce sa ilalim ng sarili niyang label na Offshore Music sa direksyon ni Gayda Nisa Zyko na in-house creative ng naturang label na kilala rin sa Pinkman MV o music video na di pa rin sapat ang sahod. Ayon kay Zyko, layunin ng Kandarapa MV na magmukhang isang panaginip na kalahating gising gamit ang mga symbolic visual, art house style at mga elemento gaya ng dagat na sumisimbolo sa tinatawag na cycles of life. Ibinahagi rin ni Zyko ang paghanga kay Ellie na anya'y nagbibigay ng malayang espasyo sa creativity at inspirasyon upang mas lumalim sa konsepto. Mapapanood sa YouTube channel ni Ellie ang music video ng Kandarapa. Samantala, tampok si Ellie sa kanyang unang lead role sa pelikulang Pandamlagan na ipinalabas sa Cinemalaya 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinatuwa ng mga netizens ang tila pagliit ng bukol sa leeg ng komedyanteng si Hil Morales o mas kilala bilang si Ate Gay. Ito ay base sa kanyang mga latest posts sa social media. Matatanda ang kamakailan ay isiniwalat ng kanyang kaibigan na si Alan Kay na may sakit na cancer sa kanang bahagi ng leeg si Ate Gay. Isang kaso po yan ng mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma.
At matapos pumutok ang balitang yan, bumuhos ang tulong para kay Ate Gay at sa isang ospital ang nag-alok ng libreng radiation therapy habang isang fan naman ang nagbayad ng kanyang condo unit malapit sa ospital upang doon siya makapanatili habang nagpapagaling. Sa panayam kay Ate Gay ng programa na Kapuso Mo Jessica Soho, makikitang malaki na ang ibinuti ng kanyang kondisyon at sa kanyang latest Facebook post nitong Oktubre 20, halos hindi na makita o hindi na visible ang bukol sa leeg. At nagpatawa pa si Ate Gay sa caption ng kanyang post na ikinatuwa rin ng mga taga-suporta. At marami namang nagpaabot ng tuwa at syempre humiling din ng dasal mula sa mga netizen para sa kanyang tuluyang paggaling. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Bago matapos ang ating programa, bigyan muna natin ulit ng shoutout si Filipino Multicultural Society Ireland President Hilda Arenas na isa sa mga naging resource person natin nitong nakaraang Miyerkules sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dahil nabanggit niya kasi sa atin na siya ay bahagi ng e-magazine na Roots and Wings kung saan siya ay country editor for Ireland. Kanilang itinatampok sa naturang e-magazine ang kwento ng ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat na nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa kapwa nilang overseas Filipinos. Tampok sa third quarter edition ng Roots and Wings ang isang eksklusibong panayam kay Philippine Ambassador to Ireland Daniel R. Espiritu patungkol sa muling pagbubukas ng ating embahada sa Dublin matapos ang 13 taon. Maaaring basahin ang kabuuan ng panayam na ito sa pamagitan ng pagpunta sa issue.com which is issuu.com. Hanapin at i-follow lamang ang official page ng Roots and Wings. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.